Good morning, guys. Hello, December 4. Welcome to my vlog. At ayan, time check po, 5:30 ng umaga. Pero ayan, maliwanag na po yung yung umaga namin. Tapos si Papa Bits na wala. Inutusan ko lang po dito, banda kasi may nahulog na niyog, dahon ng niyog. Tapos nawala. May naririnig po akong ingay dito sa likod. Parang naggagabas siya ng damo. Magang-maga pa si Papa Bits sinipag. Silipin natin, guys. Dahan-dahan lang po tayo. Tingnan natin si Papa Bits kung nasaan. Huwag lang tayong halata. Ayun, ayun. Ayun po si Papa Bits. Yan ang dapat. Magang-maga. Samantala naman po ako, yun, nakaano na po yung host natin, nakahanda na. Dahil ano na po tayo din. Aagahan natin yung paglaban natin dahil may appointment po tayo ngayong araw. Ayokong lumayas na. Meron po tayong mga natitinding na mga gawain. Ayan. Hindi pa ako nang gising. Yung may klase lang naman po ngayon si Sansan at si Chrislyn. Si Sia wala. Kasi kahapon yung nila sa matib test. Pero sila Chrislyn 1 week yung nila review. Kasi bukas Huwebes. Final exam nila. Huwebes, Biyernes. Kaya ayan, mag-umpisa na po tayong pero makapagsaing na po ako. Makapagsaing na po tayo. Yung sabon ko, Blue Wave, mamahalin. 800 grams, 190 guys. Oh my gosh. Nagtry lang po ako kasi kahit kunti lang daw yung ilagay, mabula at saka mabango. Sa ano po ito? Sa PC. Iwan ko. Ba't palagi po akong inaano nila? Pinapakuha sa mga paninda nila. 1 month to fee, guys. 1 month to fee. Okay na lang yun.
saksakan. Markulis. Meron pa po tayo ditong pang ano. Para magmaputi yung puti. Bala ko kasing maglaba kahapon ng hapon. Parang niisip ko, pagdating magsisibihisan pa sila. Tapos pagka bukasan, ngayon na, magbibihis na naman, may labahan na naman ako. So, ngayon lang po ako naglaba. Kaya inagahan natin para maano tayo. Matapos ng maaga din. Kasi pupunta kami ng barangay ngayon. Magpapa-immunize po kami kay Sia. Hindi pa pala nainom yung kape ni Papa Bits. Ayan. Lalamig na. Ibigay natin kay Papa Bits yung kape niya doon sa likod. Dahil lalamig. Lalamig yung kape. Si Papa Bits, sinipag talaga. Ako yung nag-iisip na gabasin dyan. Buti na lang po na naggabas po siya, maaga pa. Lag! Yay numaanay! Dali! Ha? Makadi ka na? Dili pa man tapos, oh! Meron pa! Sus ko na, sus. Oo, konti na lang. Yung mataas lang. Yung lupa po ito na 187 square meter. Oo, konti na lang. Lagutay na law. Tapusan na lagad. Ayaw talaga. Hanggang dyan lang. Ako na lang yung magpapatuloy mamaya. Hapon na guys. Ayan, ngayon lang po natin nadugtungan yung vlog ko kaninang umaga. Dahil ano po tayo, karoon ng false alarm. Ayan po yung nalabhan natin kanina. Nagtatambak lang po dito kasi medyo masama yung panahon kanina. So, bali hindi natin nilabas. Ayan. Ayan yung bedsheet. Nakaano lang po dito. Pero medyo ano na po siya, tuyo. Dahil nagpaka-dryer. Na ngayon naman po is, ayan, mainit. Para kasi kaninang akma na umulan. Tapos, yun nga, sabi ko may lakad kami kanina na schedule po dapat magpa-immunize si Sia. Ang kaso lang po, hindi na naman po ngayon ang schedule. Sabi nung isang ano doon sa barangay, yung kada buwan daw, schedule ng pag-immunize. Gaano po tayo ng mga naka-under pa yung electric pan kasi kararating lang po namin ni Papa Bits galing RHU. Kasi nakadalawa po kami bumalik doon. Kanina, mga alas 9 nagpunta kami doon. Yun nga, walang immunize kasi yun sabi,
Kada buwan, bali, yung schedule, kada ikalawang Miyerkules. So, ang schedule nila sa sa December 11, yun po. Miyerkules naman ngayon, so bali, doon pa sa December 11 pa yung immunize. Parang excited naman po kanina si Sia na magpa-immunize siya. Kasi nakikita naman niya po doon sa school na meron po na mga nagpapa-inject, pero hindi pa naman sila inaanuhan dahil yung mga grade 2, grade 3 lang. Pero si Chrislyn, kasi sa vaccine daw yun na si Chrislyn, kompleto naman yan po sa vaccine. Bago po siya nakapunta dito ng Cebu. Kompleto na po sa vaccine si Chrislyn. Tinatanong naman po ng mga teacher kung nabaksinan na po yung mga bata. So yun nga, si Sia, may schedule noon sa eskwelahan para sa measles. Hindi naman po siya nakapagpa-inject dahil may lagnat po siya sa time na yun at absent. So hindi po siya na immunize. So yun nga, nagtanong pa ako dito sa sa barangay kung pwede na lang po dito siya magpa-immunize. Ang kaso lang po, hindi ngayon yung schedule naman. Sa pizza 11. Sure na yun. Tapos umuwi kami dito, diretso muna namili, tapos diretso uwi, pahinga saglit. Tapos pag banda launa, balik po kami doon sa RHO kasi namin, bali, follow up, check up sa pagpapa-check up noong nakaraan sa November 13. Tapos bumalik po kami dito dahil wala na po yung medisina ko na binigay, parang last. So yun, sabi naman ng doktor, pag medyo hindi pa daw gumaling yung back pain ko, yun nga, hindi pa nawawala. Tinanong niya talaga ako kung ano daw yung pinaggagawa ko dito. Sabi ko, kasi nagbubuhat ka daw ko ng mabibigat. Sabi ko, hindi ko naman maiwasan yan, Dok, na magbuhat ng mga mabibigat, lalong-lalo na po nawalan po kami ng tubig. Kasi deep well lang po yung tubig namin. Tapos, ako lang yung nagpupursige na mag-ipon. Siyempre yung namin, yung balde medyo malaki. Maghahakot. Sabi niya, yun na nga. Sabi niya, kung pupwede daw, pahinga ka muna. Iniisip ko naman, kung magpapahinga ako, walang kahantungan yung palagi na lang magpapahinga. Nagpapahinga nga tayo ng mga ilang oras lang, hindi natin iinintindi. Pagtingin natin, ayun, wala talaga. So, binigyan na naman po tayo ng panibagong medisina. Tapos, halimbawa daw, pag maubos na yung medisina namin, pati si Papa Bits, inano po yung yung sugar niya. Kasi naubusan na din. Tapos, kung patuloy pa din po yung pag-inom niya, sabi ko, hindi yan hindi magpatuloy ng pag-inom ng gamot dahil gamot niya yan. Nasa kanya lang yan po kung ititigil niya. Yun. Ako kasi, last ko na kanina yung medisina ko. Kaya nagpursige po akong magpunta doon para naman po tayo makalibre. So, nagpa-follow up, check up tayo. So, ganun pa rin. Reklamo natin yung likod na pananakit. Kasi, kagabi halos hindi po ako nakatulog ng husto. Mga madaling araw, gumising tayo. Dahil yun nga, yung pinakikiramdaman lang natin yung kirot ng likod natin na napupuno na po ng salunpas. Maganda naman pakiramdam na may salumpas yung likod mo kasi maanghang yun, medyo nakatulog tayo. Ang kaso lang, pag may nagkukuskus, naririnig kang kaluskus dito, nakakagising ka, tas yun, hindi ka na
balik sa pagtulog hanggang sa mag-uumaga. Yung oras na lang po yung hinihintay mo. So, siyempre, paggising mo sa umaga, parang lubat ka. Dahil kulang ka nga sa tulog. Ayun, alas 3, alas 4 na nga, 15 para alas 4. Kinukuha pa lang si Creslin. Maraming iniisip. Naalala ko tuloy yung unang sakit ng likod ko na mag-umpisa nung ngayong taon na to, 2024, magpa-check up ako noon sa sa Damog Hospital, na nagtagal ako doon, na akala ko i-admit ako. Naalala ko January 4. So ngayon naman parang umano siya, bumalik. Kasi naramdaman ko din noon mga November hanggang December, tapos nagpursige na pa ako magpa-check up mga January 4. Tapos ngayon bumabalik na naman. Ayan, tambay muna kami dito ni Sia sa likod. Tapos nagluto po ako ng popcorn. Dito muna kami, yan, para medyo lumuwag-luwag ang natin, pakiramdam. Nagdagal po kami doon sa RHU kasi binago po yung nila, sistema sa RHU. Kasi nung pa-check up kami, may record. Tapos binigyan po kami ng pinaka card number na para pag magpunta doon, magpapalo at check up, ibibigay lang. Tapos titingnan nila po yung pangalan mo, kung na may record na kana po doon. So ang nangyari po kanina, nagiba po yung sistema nila. Binago lahat kasi meron po nagpapa-check up doon na matagal-tagal na ba na bumabalik. So hinahalukay pa yung mga record, nagtatagal. Ang kadami-dami naman yan, nakapatong-patong na. Diyan po nagtatagal yung yung paghahanap po sa dating record. Kanina naman binago. Kinukuha yung pangalan mo, tapos kung ano yung concern mo sa yung sarili at sa pagpunta doon, tinitimbang height, tapos yung temperature, tapos ibibigay mo doon sa computer. Dahil yung nagpapa-check up doon, nakasystem na, ni-interview ka pa doon, tapos pinipicturan na, bali pag balik mo doon, tatanungin na lang po yung yung pangalan, pizza, kung ano ka na, yun makikita na, pati picture mo makikita na. Kaya nagtagal po kasi marami pang pinipindot-pindot na natatawa. Pati din po ako natatawa po sa nag-ooperate doon, dahil siyempre parang naano pa siya. Sabi nila ngayon lang araw po sila nag-umpisa, parang nahihirapan pa sila kung ano po yung sunod-sunod na i-click or pipindutin. Punta pa sila ng punta doon sa doktor kasi sa labas tapos matapos na interview yung pasyente, kung ma-okay na, isisend doon sa naging doktor mo. Hindi na yung yung hanapin yung file mo na yung mga papel-papel, kasi minsan hindi nahahanap. Kasi dami naman po yung nakapatong. Yung sa amin, madali pang mahanap kasi bago pa lang po naman kami na nagpa-check up sa November 13 pa lang po. Madali pang makita. Yung ibang nagbabalik dyan na nagpapa-check up, year na. So yun,
Siyempre, nandun na yan sa ilalim. Pinapagpawisan yung mga staff doon na naghahanap. Ngayon, dinadaan na sa system. Kasi yun nga, pag nakasystem, dahil papamonitor po sa barangay nila dito. Minsan, sabi nga ng doktor, ngayon, kung maubos yung medisina niyo ngayon, halimbawa maubos, apunta na lang po kayo sa barangay nyo. Ipagpaalam nyo na wala na po kayong medisina. Mas okay yun dahil hindi ka na mahihirapan. So, bali, kailangan hindi mismo kung wala ka ng medisina, halimbawa walas mo na yung medisina mo ngayon, hindi ka ngayon naman magpupunta. Kailangan mga 1 week pa. Magpapaalam ka na mauubos na po yung medisina mo. Yung sa akin lang naman yung binigay, yung siyempre yung maintenance ko, Losartan, Amdolipin, tapos yung vitamins ko, may binigyan po ako ng vitamins, yung vitamins B-complex. B-complex ba yun ang nabasa ko? Iwan ko ba? Complex D ba? Ambot. Basta ganun. Kunin mo nga yung medisinan ko, kunin mo. Dali. Tapos yung para sa back pain ko. Yun po yung medisina ko. Si Papa Bits maraming medisina. Kaya kanina po, medyo sumama yung pakiramdam niya dahil sinasabay-sabay naman po niya yung pag-inom niya. Hindi sinusunod yung instruction po ng doktor. Sa pagkakadinig ko, yung para sa sugar niya, Dolipiman, ano yun, basta iwan ko. Basta naririnig ko lang kasi siya naman yung nauna, hindi naman po kami nagkasabay na tawagin. Parang naririnig ko lang sa labas na meron po siyang iinumin na dapat bago po siya kumain, inumin na. Tapos yung para sugar yata, pagkatapos kumain. Tapos yung iba pa niyang ganun. Ang nangyayari po, si Papa Bits, pag umaga, lahat po ng medisina niya, sinasabay-sabay po niyang inumin. Kanina, uminom siya. Pagkatapos niyan, di ba, nag-ano po siya sa likod. Nagputol ng mga damo. Tapos, yun, nagkape siya. Tapos, nagtinapay. Pagkatapos nun, medyo nagpahinga. Tapos, kumain. Tapos, yun, uminom po siya. Mga ilang minuto po, parang nagduduwal. Tapos hanggang na sumuka. Bakit? Na daw siya sa medisina. Kasi sinabay-sabay. Sabi ng doktor, hindi ganun. Hindi dapat kuno sabay-sabay. Kung ano yung medisina mo, mayroon dyan nakalagay, may instruction sa'yo. Dapat susundin mo. Kasi yung daw ng medisina, circulate, ganun ba? Parang naghahalo-halo. Kung baga sa soft drink, yung soda, kumukulo. Kaya ayun, suka po siya. Akala ko kung parang buntis po na nagduduwal tapos hanggang sumuka po siya. Sabi ko sa kanya, bakit? Daw ko sa medisina. Yun. Sabay-sabay niya. Ako naman, sabi ng doktor, yung Losartan ko 100 mg, hatiin ko. Tapos yung Amdolipin 10 mg, hatiin din. Inom sa umaga, inom sa gabi. Yun po yung pag-inom ko. Tapos yung para back pain ko naman, kung halimbawa ngayon sumasakit kasi naubos na yung bigay sa akin kasi 10 peraso yun sa noong November 13. So, bali, alternate lang naman po yung pag-iinom ko. Kasi sabi, pag hindi sumasakit, huwag uminom. So, yun. Matagal na naubos kasi mga 10 peraso lang naman nun. Tapos, mga ilang weeks na. Tapos, yun nga, yung sitwasyon namin dito, nawalan kami ng tubig. Ako palagi yung naghahakot. Tapos, yung nabili pa na timba ni
Ronald yung malaki. Mabigat yun. Masakit pa dito sa kamay. Yun po nag-umpisa. Tapos hindi talaga ako nakatulog pag kumikirot na yung yung likod ko. Hindi ako makatulog. Makatulog man ako, pero nagigising yun. Hindi na ako makakabalik sa pagtulog. Parang isa pa yun ang nakaka-cause ng pananakit, lalo ng natin na kulang tayo sa tulog. Hindi pala B-complex. Pero yung nalala ko yung B-complex, pang rayuma naman yun. Yung nakalagay pala dito sa resita. Ayan, ito po, vitamin. Binigyan po tayo ng 20 pieces na vitamins. Yung nakalagay po dito, vitamin B complex tablet pala. 1 tablet once a day. Tapos yung para sa ko sa likod, sakit, silicobic, ang sa ba ni? Silicosib yata to. Di ko maano guys. Tika. Ko lang yung yung camera ng cellphone ko. Ayan po guys, ayan. Basahin nyo guys. Ayan. Klaro na. Ayan. Yan pong number 1 po yung para sa likod ko. Tapos yan po yung binigay na vitamin para sa akin. Anong kabasan niyan guys? Silicosib? Ganun ba? Silicosib ba? Ewan ko dyan. Basta yan na yun. Ito po yung hitsura niya. Ito. Yan. Parang amoxicillin lang. Yan po. Ayan. Ito po yung para sa sa sakit ng likod ko. 8 hours. 8 hours po yung pag-inom. Bali, umaga or gabi. Umaga tapos gabi. Sarap ng popcorn. Marami tayong medisina. Yan pang yung pang ito po, Losartan. 3 po yung binigay sa atin. Pang 1 buwan na nga. Pang 1 buwan. Yan. 3. Tapos yung Amdolipin, 3 din. Yan, 3 din. So, naka-save din po tayo sa gamot natin. Hindi pareha sa una na nagpapa-check up po kami sa private. Pag naubos na yung niresita, yung binigay na medisina, kasama naman po yung sa bayad sa check up tapos medisina. Pag naubos na, maghihintay na naman po kami sa susunod na magkaroon po kami ng pambili. Kaya yun, napuputol-putol po yung pag-iinom namin ng maintenance. Tingnan niyo si Sia.
Papakuha kasi yung kuya niya. Yan. Ano-ano lang si Sia. Sunod lang si Sia para maisama siya. Gawa tayo ng ice. Kasi naubos na yung ice ko. Wala na po akong ice kaya gawa tayo ng panibago. Nandito na yata sila. Hindi lang nagtagal. Yan, basta dire-diretso yung kilos natin, sumasakit yung likod ko. Kasi yan na sila. Naksama ako. Nakaka-relax lang po tayo, oras na ng pagtulog. Ha? Tara? Katatapos lang namin kumain, yung oras is alas 7:20 na. Yung ulam po namin noodles, yung ramen, tsaka yung sardinas na bangus. Yun po yung ulam namin, yung galing sa Balikbayan Box. At yun ang yung dalawa naman yan, busy. Busy po sila kasi may pinapag-practice si Chrisling ng teacher niya. Sinin sa akin MAPI subject dahil mayroon pong final exam po nila, yung pinapag-estudyohan sa kanila yung ASP Science tapos MAPI. Yan, tingnan nyo, pati si Sia nakikipractice din. Pati si Sia na natututo na din sa practice. Yung una tingnan ko nga kasi hindi ko na basta sinind ng niya ng teacher sa GC, pinapapanood sa YouTube. Tiklos po na sayaw. Siya, talaga yan, kung ano yung ginagawa ng ate niya, bisin kahit hindi para sa kanya, sasali talaga yan. Parang si Sia nagagalit pag hindi po siya inaano ng ate niya, pero mas natututo si Sia sa pre-na-practice. MAPI. Yan. MAPI. Kahapon pala o kanina yung nila ESP at saka Science Filipino. Bukas naman MAPI, English, Araling Panlipunan at saka Math. Kaya pala ganun. Tas mamaya-maya oras ng alas 8 guys, magpapaano na naman po tayo kay Chrislyn. Magpapalagay ng salon pass sa likod. Yan kasi may in-order po ako na ganito. Trinay ko lang. Yan. Na na din po tayo sa order. Masarap siya sa sa pakiramdam sa likod, salon pass.
Hindi ko naman mabasa to guys kasi yan, hindi ko mabasa. Pero yung nababasa ko lang dito is per Chiangti. Chiangti. Chiangti guys. Yan. Per Chiangti. Kulang na lang Piangge. Si Piangi. Parang ganon. Yan. Tiklos na tiklos. Ito po yung laman niya. Yung pinalalagay ko dito sa likod ko kay Chrislyn. Bali, siyam ka piraso. Iba balin na yat iba? Magaling lang si Sia pag dito sa bahay. Pero sa eskwelahan, nagoy, ginoo ko. Parang mahinhin na hindi maintindihan na mahinhin. Tingnan nyo. Practice ng atin yan. Nakikiano. Ako rito kang silo ko tabaro. Siya mag-presentation dito. Sus. Yan, magpapaano na po tayo kay Chrislyn guys. Magpapalagay na po tayo dito kasi maaga pa tayong maaga tayong matutulog para maaga naman tayong magising. Kasi parang naantok na ako. Nakakatulog naman po ako kaso lang pag may tulad ngayon nagsara po ako pero pagka maya maya meron pa yan bibili. Bubuli. Thanks. Palagay tayo ng sa likod kay Chrislyn. Kahit mga punggod oho. Dirit pong good arom. Kasi may nunal po ako guys sa likod. Alam nyo yung nunal ko sa likod. Buhay. 2. Naano ko na. Yan. Damot yung lunan. Naaabot ko. 2 po siyang nunal dito sa likod. Tapos mga buhay po. Buhay. Kaya Wala ng buhok. pasan-pasan. Wala nang buhok. Wari man ito buhok. Wala daw buhok, sabi ni ano. Madak. Sabi nagpapinin. Sige la. I hope my skin. Maano po siya maanghang. Sige na. Sabi ni Chrislyn, baka naman daw kuno ibas kuno kita. Anong ibabas dyan? Nagpapalagay lang naman tayo ng sa lumpas. Update po sa kondisyon ko. Parang hindi okay po. Pero kaya naman. Hanggang sa may balakang po yung pagpalagay ko kay Chrislyn nito. Yung laman po ng isang ganito 100. 2 ka balot po yung kasi buy one take one po. Bali 200 ka piraso. Tapos
Tapos ni Chrislyn maglagay sa akin ng salon pa sa likod. Pupunta po siya kay Papa Beats. Magpapaplas naman si Papa Beats sa ginger oil naman. Adi pa nga ang mada. Ito po, ginger din po ito, siguro. Ginger nga. Yan, yung drawing. Agoy. Di tayo na sa mga in-order natin. Basta natitingnan ko lang po na epektibo. Epektibo. So, trinay natin. Epektibo naman po siya. Pero siyempre, araw, marami po tayong ginagawa. Ayun. Habang gumagawa tayo, tapos sunod-sunod na trabaho. Ayun. Umaano po yung likod ko. Parang gumaganon, guys. Na gusto ko pong ihiga. Na gusto ko pong maunat yung likod ko, mailapat po sa higaan. Kanina medyo nakaidlip ako ng umalis po kami kaninang mga alas 9, tapos makabalik po kami dito mga alas 10. So syempre tinapos ko yung ibang, kasi meron pa ako nun naka-dryer na hindi ko pa po na i-hanger. So tinapos ko muna. Sabi ni Papa Beats, balik daw kuno kami ng mga alas 12:30 para sa pagpapacheck up din namin. Papalo up, check up. So kapunta po kami doon na launa. So yun nga, parang naatrasado kasi inano po nila yung binago po yung sit up ng pag-check up. Imbis na sulat-sulat lang, interviewin. Yun, may interview nga. May papel na ganito, tatanungin yung pangalan, edad, taga saan, birthday, tas timbang at taas, tas yung temperature mo. Ganon, yun po yung inano nila, tapos inaano sa laptop. Biglang may bisita po kami. Si Boss Tipin. Hindi tayo makatayo. Si Boss Tipin at saka si Levi nandito. Nagatin po sila ng welding machine ni Papa Beats dahil rinintahan po nila. Ginamit nila kahapon doon sa pinagtatrabahoan nila na nagpader at saka gate. Kaya yun hinatid. Si Bustipin at saka si Libby yung nandito. Patatapusin ko muna si Christy maglagay ng ng salon pas sa likod. Yan, ang sarap ng pakiramdam natin, guys. Maanghang yung likod natin. Inano ko yung likod ko, parang ipinatong ko sa unan. Hindi tayo lumabas kasi nakaano lang po tayo kanina. Parang hinuban natin yung t-shirt natin, hindi po tayo makarap kila Bustipin. Pero nandun na po sila, umuwi na. Nag-ano muna sila ng 2 kulapo, nagtagay muna. Hindi lang po sila nagtagal dahil yung anak ni Libby iniwan lang po doon sa tapat nila Bustipin na kaibigan nila na pastor kila Maylin. Doon lang muna iniwan si Bila. So yan, medyo umano-ano yung pakiramdam natin pag ganito. Pag naanohan po yung likod ko, nalalapatan po ng lumpas na yan, pinakikiramdaman ko po yung niya, yung epekto. Tapos yun, kasi mula dito sa likod ko dito, tapos hanggang dito sa may gitna ng likod natin, pababa dito sa may balakang, pilalagyan ko kay Creslin ng salon pas. Ngayon, ipinatong ko yung yung likod ko sa unan para po maano po siya, parang ma-press yun, maano yung anghang, nararamdaman ko parang kumakalat po sa buong kalamnan, parang sumusuot sa kasukasuhan sa likod. Tas yung yung anghang po ng salumpas na naaway ko, parang magaan po siya sa magaan sa sakit ng likod. Tas ininuman natin po kanina yung silicosib. Yun, ininuman natin ng isa.
kasi ngayon uminom tayo bali 8 hours, bukas naman ng umaga. Pero pag hindi po masakit yung likod ko, walang sakit, hindi po ako umiinom. Kasi yun po sabi ng doktor. Yung nakakano lang talaga, yung makakatulog po ako, maagang makatulog, halimbawa, ngayon naantok ako, makatulog. Tapos pag kung anong oras po ako magising, yun, mahirap na po akong makabalik sa pagtulog. Yung hinihintay ko na lang po yung oras at saka yung pagliwanag. Parang parang nakakapagod maghintay ng oras na nakahiga ka tapos pikit ka ng pikit. Tapos yun, alas 5 yung alarm ng cellphone ko, bumabangon na. Tapos magsasaing. Yung alas 5, medyo madilim pa dito sa amin. Mga alas 5:30 yun, medyo nagliliwanag na po nagliliwanag na po yung kalangitan. Tapos pag alas 6 yun po, nag-umpisa na po tayo sa mga routine natin. Pero kanina, pag malaking allowance po yung karugtong ng vlog ko, ini-introhan ko. Tapos kapag katulad kanina, nag-intro po tayo umaga, tapos nadugtukan ko mga hapon na yun. Inaano ko po yung mga trabaho ko, pinopokus ko talaga kasi parang nakakailang po na kada trabaho natin dala-dala ko yung cellphone. Minsan kasi muntik na pong mahulog sa batya yung cellphone ko kasi natanggal po dito sa stand na ganito, natanggal. Puti na lang nasalo ko. Kung hindi ko nasalo, ilalangoy na naman, mahuhulog sa batya. Kaya yun, inaano ko muna, tinatabi ko yung cellphone ko. Tapos yun, diretso na po ako sa routine, sa pagro-routine dito sa bahay. So yun po yung nangyayari pag medyo malaking oras po yung malayo sa oras yung lugtong ng pagbablog ko, tas parang naabutan na po sa gabi katulad nito. Kanina nag-ano po ako, mag-ano kami ni Sia dito sa likod, kumain ng popcorn. Yun, tinigil ko muna yung pag-vlog, nagsaing tayo, nag-ano ng pagkain namin, naghanda yung ulam namin. Yun nga, sabi ko, noodles yung sa package, yung ramen. Tas yun gusto naman ni Sia, tas tinimplan ko. Tas yung lasa po na para po ang noodles sa barko, nakulang na lang po yung mais. Yan, maanghang po sa likod, sarap po. Tapos yung gusto ko po guys na pakiramdam ko, gusto kong yung magpamasahe, yung pamasahe ba na parang tumutunog, kasi minsan pinapatry ko kay Christine, dumadapa po ako, tapos pinadidiinan ko yung likod ko, tumutunog, parang tumutunog talaga, tapos parang naiibsan ang sakit ng likod ko. Yun nga yung inisip ko, parang gusto kong magpamasahe, ganun. Iniisip ko naman sa Danau meron yung pagpapamassage, pero parang delikado kasi bibiyahe ka, malayo po yung bibiyahean natin. Magpunta ka lang ng Danau, magpapamasahe, tapos sasakay ka ng multicab, i-open lang yun, tapos mahangin. Mas delikado kasi lumuwag yung natin, mga ugat-ugat. Kung pasukan tayo ng hangin, mas delikado. Mga 1 hour po yung biyahe natin, magpapamasahe lang tayo doon, tapos uwi yun. Baka pasukan tayo ng hangin. Kasi yung pakiramdam ko po yung sakit ng likod ko, parang yung tiyan ko yung sikmura ko na parang naninigas na, napupuno na parang hangin na pag nagka-plus pa po ng ginger oil, yun, utot pa ako ng utot na, yun nga, hangin nga yung puno
puno po ako ng hangin sa katawan or lamig kasi pag gumigising tayo sa umaga hindi pa tayo nakapagkape, yun, mahawak na tayo sa tubig na malamig. Yan po guys.